Yo, andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na, love you. Para sa mga hindi naman, fuck you. Okay, ang papanorin natin ngayon, laban nila Emzite versus MP3. Mga dalawang pinagbababash ng mga tao. Si MP3 mas recent kasi binash siya dun sa mga judging niya. Bias daw. Laban si Cripply tsaka kay Ban, binoto niya si Ban. Tapos si J Black versus Vitrum, binoto niya si J Black. Yun yung mga hinihate ngayon kay MP3. Tapos si Emzite naman, yung dating binabash sa pagiging pinaka-cute niya sa 3GS, lagi siyang binabash dun sa pagkapanalo niya kay Cripply din dati sa mga comment section. So ngayon, panoorin natin. Huwag natin patagalin pa. Let's go! Ang daming champions na naka-line up. So doon pa lang parang ayun yung mga laban natin flip up. Hi Mides. Syempre sa lahat ng mga represent collabs, mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City at Cavite represent para galing pa. Mining Isa Elisma. nanalo ng coin toss si Emzite. Pakinggan natin. Unang banat, non-tournament battle naman ito. 5 lang ang hurado natin. Unang banat, pakinggan natin. MP3. Wait. De. Teka, de. Ako lang yung di bilong sa poster. Talagang nakakaumay, Brad. Tangina, isa buhay champ, tas ang hinarap, isa buhay judge. Ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. Ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado, pero wag kayong magalit mga pre. Mapatagalog, Bisaya, Bicolano o Waray, wala akong tinuturing na kakampi. Kung matalo ni GL, si Raffian at si Husky, wala akong pake. Tinalo ko nga si Marshall, Vitrum at si Cripply sa loob ng isang gabi. Maganda rin na nauna si si MP3. Kasi in-address niya na kaagad yung alam niyang ia-angle sa kanya, yung pang-hate nga na nare-receive niya dahil sa pagja-judge niya. In-address niya na rito. Doon na siya nag-build nagbi-build ng momentum or ng mga lines. Okay, tingnan natin kung ano pa mga sasabihin ni MP3. Tas ngayon, binigyan ako ng champion. Tang-ina, big deal na to. Pag ganito kalaban ko, pakiramdam ko, Cripply ako. Oo, parehas tayong pinagmukhang tanga ng gagong yon, pero ikaw? Oo, parehas tayong pinagmukhang tanga ng gagong yon, pero ikaw, naging meme sa comment section at naging corny ang yung branding. Ako, nilaglag niya sa isa buhay, pero parehas lang ang aming standing dahil nilaglag ko din siya sa isa buhay nung binawian ko sa judging. Ang ganda namang dito ni MP3, yung mga silip niya na niya rin, nabibring up niya rin yung kay Cripply kasi nga naglaban din si Emzite tsaka si Cripply dati. Doon din na-bash si Emzite sa comment section dahil ang akala ng lahat panalo si Cripply doon sa laban na yun, pero yung nanalo si Emzite. So yun. Anong akala mo? Kayo lang marunong sa ganon na pag nangupa limitless? Ulol mga Bisaya na ang bagong 3GS! Ako, yung bagong M-site, kasi marami ang naiinis. At si 30 M-site pa rin kasi pag nag-wordplay meaningless, tangina mo, tunog motus. May pagtira pa kay 30. Meaningless, no? Champion ng pedestal ng Motus. Pag walang nag-react sa bars niya, sinisisi niya yung fans, feeling bright yan sa eksena. But if you can hear him loud and clear pero di pasok sa inyong taste, it means ang site ang may problema. Di porket komplikado, trip ng tao, di lahat ay mawiwili. Kaya kung wala kang crowd control, wag kang maghanap ng masisisi. Yung mga punches mo, generic, parang right med. Ganun kalagi, tol. Walang diin, walang dating, paano naging Fantastic Four. Kung gusto mo ng classic,
Sagot ko matik at titiyakin kong timeless tong mga dala kong antics. O diba? Di nila napansin. Yung last 4 lines ko, puro punchline niya yon versus Cripply tsaka J-Black. Ganun ka-forgettable ang estilo. Pero pag sinabi kong there's only... Ganda ang galing mag-setup ni MP3, no? May nag-trending din siya na setup niya doon kay Marshall, yung pinaikot niya. Tapos, binagsakan niya ng punchline. Dito, ang ganda rin ng pag-setup niya, yung kay M-Zite. Hindi ko nga rin na-realize na mga lines pala ni M-Zite yun, no? Hindi nga kasi tumatak. So, doon pa lang nakuha niya na yung yung crowd dahil nga lahat din ng nakikinig dyan, hindi rin siguro sila familiar masyado na lines ni M-Zite yung binitawan ni MP3. Tsaka niya ni-reveal, no? Kaya dun siya nakakuha ng reaction. Balik natin ng konti. Punchline niya yon versus Cripply tsaka J-Black. Ganun ka-forgettable ang estilo. Pero pag sinabi kong there's only... Ganon ka-forgettable ang estilo. Halos walang quotable si Iho. Pero pag sinabi kong there's only one name you can found, tsaka katapusan mo na, alam kong gets nyo na kung sino. Oo, champion nga yan dito, pero iba yung papel niya, G. Pagkat ang highlights, puro bloopers. Tang ina, Javel McGee. Ako'y wala ng empathy. JaVale McGee, yung laging nasa basketball player yun na laging nasa Shakti na full. Yung Shakti na full yung yung mga parang lowlights na mga NBA players na pinagtitripan ni Shaq. Nung pinapanood nila dun sa kalimutan ko kung anong TV network yung ESPN yata, ewan ko, yung kung nasan sila Shaq, sila Barkley. Basta basketball player si McGee, yung marami siyang lowlights na pinagtatawanan nila Shaquille. Hindi kita tatantanan, ina Javel McGee. Ako'y wala ng empathy, hindi kita tatantanan. 3 beses nagkampiyon dito sa liga, ba't wala kaming naramdaman? Ngayon, paano mo ko yayabangan ng galing sa banatan kung ikay naaalala lang sa iyong mga kapalpakan? Pumiyok Ganda na sana Ganda na sana pumiyok. Dito lang alam ng crowd kung tatawa sila o sila. Magre-react sila dun sa punchline ni MP3. Pumiyok Binatuhan ng spray. Kuya, EJ Power, para yon sa'yo, kuya. Pero sige, ngayong gabi, kakampi mo yan sila. Yung hiyawan nila para sa'yo. Halos 3 buwan na rin sinisiraan ang pangalan ko, kaya sulitin mo to, Zite. Yung hate nila, gatasan mo. Ipakita mong malakas ka lang dahil ako kalaban mo. Kasi kung hindi, ililibing kita ng buhay at sa lupa babalik kami. At ang putang ina mong lapida aking babalik ta rin. Oo, babalik ta rin. Para pag binasa mo yung nakatatak, makita mong inamuka na there's only one name you can found ngayong katapusan mo na. Ginamit niya pang ender yung lines ni M-Zite na sinabi niyang naaalala ng mga tao dahil nga mga fail, no? Yun yung pinangaasar kay M-Zite, yung lagi na there's only one name you can found, tsaka yung sinabi niya dati na subukan mong baliktarin yung M-Zite, katapusan mo na. Pinagtatawanan kasi walang meaning, di ba? So, ginamit na ender ni MP3 dito. Ang ganda ng round 1 ni MP3. Maganda yung siya nga yung nauna, na-address niya yung i-angle sa kanya dahil sa mga pang-hate ng tao sa judging niya. Sa dami niyang bashers ngayon or nung nakaraan Tapos yung ano pa ba? Yung sinabi niya yung lines ni M-Zite na walang nag-react na setup. Tapos pinamukha niya na hindi tumatatak yung mga linya nga ni M-Zite. Yun, tas yung 3 beses nagkampiyon, tas hindi naramdaman, ganda rin nun. Pero lagi yung nasasabi kay M-Zite yun. Ngayon, panoorin muna natin yung round 1 ni M-Zite laban kay MP3. Let's go! Yo, check. Tunog motus.
Nilalait ako ng pabidang to. Remind lang kita ha, bumabattle ka sa liga ko. Tanginang to, nawawakan ka sa akin? Di mo trip estilo ko? Remind lang kita ha, lahat ng champion sa lineup na to, 5-0 ko. Flex agad. Okay, lahat ba ng lineup nung... Sino ba mga naka-lineup dyan na champion? 5-0 ni MZite? Si GL. Nanalo si MZite kay GL pero hindi ko alam kung 5-0 yung boto na yun. Sino ba champion dyan sa lineup na yun? Si Raffian champion pero sa FRBL siya. Sino pa ba? Husky, Invictus, Pistolero, mga champion. Di ko alam kung na 5-0 rin ni MZite yung mga yun. Okay, tuloy natin. Naaalala ka lang sa iyong kapalpakan. Kuya Kebs, yung pagpiyok niya, pakikat na lang. Siya si Mike Panteho, ang bagong paborito. Ayon sa mga nasagap kong salaysay at kwento, pues ako yung hitman na hindi nagche-cherry pick at sayuway na tiyempo. Ulo ng balita na ngayon napalagay sa sentro. Ang ending mo pag sinabi kong 6 feet, 6 feet, makikita mo kung gaano kapantay sa metro. Hindi na squatting pero mahirap pa rin kalaban kapag sanay sa ghetto. Dito aabot sa letra ko kahit pa may falseto. Tung lagay ng nerdo sa aking kamay ay dedo. Tung manok ng Surigao, Surigao, diretso kay San Pedro. Lakas ni Arik Mantrip. Malalim ka, makipagsukatan ka sa aking spit. Kahit saglit, tignan natin kung itong challenger deep, ikaw ay gagawing halimbawa. Kahit saan pagaling tong yawa, nagkamali ng sinugalan, kinahantungan sa ilalim ng lawa. Ano? Ilalim? Ganda nun. Medyo mahaba lang ng konti yung setup ni MZite, pero ganda ng mga binitawan niyang mga layerings dun. Mali ka ng sinugalan, ito yung sa sabong-sabong yata yung mga nawawala dun sa 'di ba? Sa taal yung mga nililibing dun. Ano sinabi niya? Yung about sa lawa. Sinugalan, kinahantungan sa ilalim ng lawa. Ano? Yun yata yung nire-reference niya dun. Ganda rin yung wordplay niya sa Surigao, Surigao. Okay din yun. Ilalim ng lawa, may nakakuha. O di ba wala pa rin? Crossbreed ni Nina Sandejas. Renzi ng Unhinged, Invictus at ni EJ Power. MP3 na battler, ako music at battle. Kompleto attributes ito sa pandinig hassle. Yung styles ay kinumpres kaso lang yung pagka-mix di master. Pumipiyok, minamalat pa at kinakapos kabay. Kung sa Mindanao tiginanap, malamang ang event, paos ganay. Kaso yung boses mo, pag gumaralgal, wala ka ng panlaban. Ngayon, paano ka uubra sa natural na panggaspangan? Tinalo ka ni Van, ni Terdy, at ni Cripley. Nananalo ka lang pag yung kalaban mo nagpapabaya. Tinalo mo si Marshall, nag-choke. Mas nakaka-impress sana kung hindi ko pa nagagawa. Pero manalo o matalo, yung Pasok yung mga dito, yung pag-aangas ni MZite dito, may karapatan talaga siya. Mga real talk na selfie bars ni MZite. Ganda. Nakaka-impress sana kung hindi ko pa nagagawa. Pero manalo o matalo, yung magpabaya, wala yan sa branding. Record mo, 4-3, ngayon magpapantay pa sa kagustuhan ng magandang standing. Uulitin ko! Hindi ka mananalo ngayong gabi sa akin, pre! Kasi kung manok, hindi kasi MP3, kundi PM3! Pinarody niya yung isang MC, nakalimutan ko sino mong MC yun, yung napanood ko rin sa TikTok, yung Bisaya accent talaga na pang derbe. Ayun yung pinaparody dito ni MZite. Tangina mo! Ulitin ko, si Manok kundi si PM3. Kaya ngayon, uulitin ko, kung di Manok, hindi kasi MP3, kundi si PM3. Parang GL na ihahampas sa pader yung ice water. Sa ganung kuhuhugutin. Wala akong pake kahit alam kong malambot, dudurugin. Hoy, uhugin. Pangarap nito, maging susunod na GL. Mukha kang baklang TL na hindi nag-a-approve ng BL.
Parang mukha ni Blizzard, ang sarap mong tadyak-tadyakan. Alam kong dumating kang handa kasi yung handa ko di mo napaghandaan. Librong puno ng kaalaman ng kalabang nasa harapan at tandaan. Kapag walang binabanggit na titulo, magugulat ka sa laman. Okay. Yun nga yung ender ni MZite kasi tinira siya ni Tipsy D doon sa last na laban nila. Yung binadibag siya ni Tipsy D na ano, 'di ba? Lagi niyang mini-mention na champion siya. Parang binura ni Tipsy D yung pag-flex niya na ng ganun. So ngayon ginawa rito ni MZite na hindi nga siya nagbabanggit na champion siya. So ang ganda lang nung ano niya, analogy niya na parang libro. Pag hindi binabanggit yung title, yung championship title niya, tsaka yung title yung title ng libro, magugulat ka sa laman. So yun, pero para sa akin, lamang si MP3 dito sa round 1. Medyo okay naman yung round 1 ni MZite, pero parang kulang compared sa ginawa ni MP3. Para sa akin, lumamang si MP3 dito sa sa round 1. In terms of punchline, yung pagiging effective niya dun sa angle, tsaka sa sa tawag dito, yung sa pag-address niya dun sa sa gagamitin sa kanyang angle ng kalaban, dahil syempre medyo predicted niya na siguro yun dahil nga ilang beses siya na bash. Ito yung ito yung first time niya yata na lumaban ulit mula nung nabash siya. Ayun, tingnan natin. Yung laban kasi ng MP3 before kay Marshall Bonifacio, hindi ko alam kung nagsimula na rin yung bashing against sa kanya Kasi yun din yata yung event na nag-judge siya. So hindi pa siya technically na babash. Tingnan natin yung round 2 sinong lamang dito. Pero round 1 kay MP3 ako. Gag. Bumabattle daw ako sa Motus. Gago, Rapolo versus Motus yun. Hindi lang liga mo. Gusto mo lang kasi sumasaw sa Cebu crowd kasi para masabing Bisaya ka, tangina mo. Tsaka, alam nyo ba na pinapili to ng kalaban, tas ako pinili niya? Yan ang rason kung ba't naset ang matching kaso di kayo na-update. Sa daming pwedeng baguhan, pinili niya ang kanyang bashmate. Di ba kino-call out mo si Looney kaso di ka pinansin? Gagi na mutla. Yung hinahanap niya na hari, naging hari ng kutsa. Hoy, Christian! Ganun ka kaduwag. Di ba kinall out mo si Abra? Ba't nung sinagot ka niya, bigla kang nanahimik ba? Porket ngayon wala ng 3G, di ka na makareply. Ganun pala pag champion, walang imik pag may kaba. Nagyayabang pa siya ng ring, tas naging silent lang pala. Takot. Yung mga ginamit na references dito ni MP3, yung di makareply, 3G, kasi nga 3GS. Tapos yung ring, silent, parang hindi lang ganun kalupit kasi ang dami parang common na, ang dami nang gumawa siguro, or parang narinig ko na siya before So yun lang. Na to sa mga gods. Silent lang pala. Takot na to sa mga gods. Pangalang MZite ay iniwan nung bininyagan ni Tips itong bastos. Bumalik sa pagiging Christian at isang yawa na lang ang nilabanan kasi may takot na sa Diyos. Di ba kiniklaim mo pang Bisaya ka? Ulul, sumisip-sip ka lang sa grupo namin. Pero alam kong hinding-hindi mo pa nararanasan ang tunay na sarap ng punong saging. Tinitira mo lang top 5 ng mga tao para umangat ang iyong pangalan. Para isipin nilang top 5 ka na rin porket hinamon mong lumaban pero di mo pa sila kahanay. Kaya matuto kang gumalang, mukha ka lang naswapang at di porket nag-iingay ikay kasali sa usapan. Kasi what if di ka binuhat ni Shernan o si Lip di nagpaubaya, may mafe-flex pa ba? Mababa na nga tingin sa'yo ng mga tao, paano na kung less ka pa? Kung di dahil kina Shernan at ni Lip, hindi ka magte-trend tanga, kinailangan pa ng SM tsaka scammer para lang mabenta ka. Laban nyo ni Lip, di ba? Di na ko magre-rebat. Gusto ko ikaw manalo. Yung partida nilahad. Yung titulo, tinanggap mo ng buo pero di niya binigay lahat. Kaya kung ikaw si Tobey Maguire, si Lip si Dr. Octopus, solid yung bakbakan, pero nagwagi ka lang sa huli kasi kinampihan ka ng kalaban.
Kaya Okay, Spider-Man reference. Linya ni MZ kasi yung Tobey Maguire. Si Tobey Maguire siya yung actor nung OG na Spider-Man, no, na movies. Spider-Man 1, 2, 3. Tapos si Dr. Octopus, siya yung nasa Spider-Man 2. Yung kalaban ni Spider-Man doon, yung may mechanical arms. Tapos, ano nangyari kasi doon, di ba, ewan ko kung lahat ba nakapanood. Pero yung nangyari doon sa dulo, yun yung parang naging bumait ulit si Dr. Octopus, tas siya yung yung nag-compress ba nung sun na ginawa niya rin, siya rin yung nagano nun, parang kumbaga naging mabait siya sa dulo, kinampihan niya rin si Spider-Man. Ganun yung nire-reference ni MP3 dito. Ayun, sa akin lang hindi ganun ka-effective para sa akin, kasi siguro hindi naman kasalanan ni MZ na na pinagbigyan siya ni Lipgram nun Pero marami ring nagsasabi nun na pinagbigyan nga lang daw ni Lipgram si MZ. And si Lipgram din mismo nagsasabi nun. Ayun, na binigay nga lang yung championship kay MZ dati, di raw nagrebat si Lipgram, tas history raw kasi. And nasabi ko rin to dun sa laban ni Ban tsaka ni Lipgram. Para sa akin, hindi naman kasalanan ni MZ yun So parang hindi lang ganun ka-effective or kalakas na yun yung ia-angle against sa kanya. Kasalanan niya ba yun na tinalo niya si Lipgram? Wala naman siyang pake kung ibigay o hindi, di ba? Basta siya balagbag talaga si MZ pag nagsulat. Game. laging kini-question sa huli kasi kinampihan ka ng kalaban. Kaya laging kini-question title mo at yung estado bilang rapper kasi kung makapagyabang as if naman si Lip di nag-concede sa battle. Don't pretend na di nag-matter. Pang runner up pa rin dating mo kahit nagwagi ka brother kasi nakuha mo ngayong ginto pero nilagay sa silver platter. Kaya di ako believe yung title niya ang daming bukas. Pinatay pa to ni Lucas. Bibilib lang ako pag napapunta mo si Rapido sa rally bukas. Kaya wag mo akong yabangan ng mga wala sa akin pagkat sa akin ikay Boblax lang din man. At kung gusto mong magyabang sa dayo, dun ka sa podcast ni Shernan. Okay, di lang ganun ka... Para sa akin, mas maganda yung round 1 niya, ni MP3 compared dito sa round 2 niya. Kumbaga, humina yung round 2 niya, meron lang sigurong mga angles na napili rito si MP3 na yun nga, hindi ganun ka-effective para sa akin. Kaya hindi siya nag-landing ng mabigat. O hindi ganun ka-solid yung, yung dating. Pero, ano pa ba? Yun lang yun lang napansin kong kay MP3 Pero yung delivery niya okay naman. Yung angas niya nandun din. Tsaka kumpiyansa siya dun sa sulat or sa material na dala niya. Panoorin natin yung round 2 ni MZ. Yo. Ina-angle pa yung hindi ko pagre-react sa mga bashing. Binash ka din, Tokmol. Kung hindi ako nag-react doon sa control, ang tawag doon, self-control. Di mo kasi alam yun. Ang ina nito ni MP. Ikaw nga, nung binash ka, nag-deactivate ka ng FB. Ako, yung mga basher ko, hindi ko binablock. Hinahayaan ko lang sila sa page ko magkalat. Ikaw, nung binash ka, 3 pa lang yung nagme-message, agad mo nang na-block, umiyak ka pa tanga. Hindi na nag-rhyme Nanggigil na lang sa sa mga gustong sabihin Hindi ko alam kung totoo yun kung nag-deactivate ba si MP3 nung nakatanggap siya ng sandamakbak na pangbaba siya. Pormahang performative male. Silahis na Bisaya, bay na bay. Bay na bisexual, tas bay na Bisaya. Bay na bay. Ang pugi, bay na bay. Ang pugi. Ito yung pag in-interview, ang unang tanong, why are you gay? Pero hindi, wala muna tayong discrimination ngayong gabi. Wala muna mga gay line. Wala akong pake kahit bading ka at mukha kang tibo at the same time. Okay, game? Sa laban nyo ni Terdy, in-expose niya yung mga ginaya mo daw na idea ko. Hindi sana ako maniniwala, kaso paglabas ng laban mo kay Marshall, una niyang ginawa, pinarody yung linya ko. Tulak pa, tumulak sa akin, pwe!
kung dito mo yung ginawa, ang tawag doon, wak na bitawan. At ang makulit pa doon, sa linya na yon, yung crowd nagsigawan. Ganyan ka ba mag-rap, pare? Aba, konting hiya naman. Yun at yun lang din yung letra, pati mensahe, hindi man lang inanagram. Kaya pala yung reaction na dadali kasi puros ginaya lang. Habang kami off the charts mga atake, ito ang common na mga rounds, Venn diagram. Common na mga rounds, Venn diagram. Yung Venn diagram, yun yung tawag dito, yung mga multiple na bilog, 2 or 3 na bilog, tapos meron silang nag-overlap na bilog pa sa gitna. Yun yung mga common traits nung ano na yun. Doon mo kunwari ilalagay yung mga, kunwari magdodrawing ka ng dalawang bilog, di ba? Mag-overlap. Doon sa mga labas ng bilog, ay hindi naman labas ng bilog, doon sa outer circle nga, yun yung hindi nila magkakaparehas. Tapos yung nasa gitna, yun yung ano nila, common traits nila, or basta kahit anong common sa kanila. Yun yung Venn diagram. Hindi ko lang na-explain ko ng maayos, pero yun siya. Ipagiging crowd favorite ko, inagaw. Utang ina mo, MP3. Hindi ka bagay maging villain o main character dito, isa ka lang NPC. Pero sige, masuot mo man sapatos ko sa entabladong to, ikay binabalaan ko. Masyado pang malambot tuhod mo para lakaran yung mga pinagdaanan ko. Kasi, kung Kanina pa nagfe-flex ng malupit dito si MZite laban kay MP3. Ganda rin nung hindi ka main character o villain, isa siyang NPC. NPC, non-playable character. Ito yung mga sa laro, yung mga extra. Kumbaga sa NBA 2K, sila yung mga audience lang. Yung mga hindi mo masyadong pinapansin pag naglalaro ka. Yung ganun daw si MP3. hindi tuhod mo para lakaran yung mga pinagdaanan ko. Kasi, kung hindi Bisayang inaapi, minsan underdog. Minsan, feeling taga-USA. Yung pinoportray niya na karakter may limit na parang username. So, isipin mo, ito'y computer game. Ako'y hindi nagmi-miss. Laging critical yung damage. At sa oras na gustuhin ko, I can easily switch to a different language. Cause whenever I'm on stage, every battle is a fucking A. Any time and day, just put me in and plug and play. You might wanna run away, but there's no other way. MP3's gonna get burned by one of the hottest all year round like the month of May. I just wanna say, you versus me only shows how much I love Flipped Up and being Addict's MC. But I'm the red button in this war, bitch. You don't get to fucking test me, but don't get me wrong. I honestly think that you deserve my best 3 and I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to Ganda nung huminto siya ng saglit, parang pinanamnam niya muna yung buwelo niya. Okay, so nag-pure English dito si MZite. Kinonect niya dun sa setup niya about sa mga laro, main character, villain, NPC. Tapos yung doon na siya switch ng different language niya. Kasi 'di ba sa mga games, pwede mong ibahin yung language. Tapos nag-English na siya. Na-appreciate ko yung ganun na yung maglalagay ka ng ganito sa material mo, kasi si MP3 nagtataglish to madalas sila nila Sak Maestro, tapos pinakitaan ni MZite ng English. Hindi siya cringy na paano ba to? Hindi naman siya cringy na may mga, siguro si MZite pumili lang din siya ng mga English words na hindi na malalalim, na magigets din ng crowd. There's no other way, hottest all year round like the month of May. Medyo siya, madali lang i-digest ng mga crowd, lalo na kung hindi naman ganun na nagaano ng English. So yun, okay lang din. Appreciate ko yung ganitong ni MZite, English niya. Plug and play, may mga double meaning din. Tapos, ang ganda rito nung naging punchline niya, yung gusto niya rin manalo si MP3, tapos huminto siya ng konti, bumuelo, but just not against me. Solid din yun. Tingnan natin kung may katuloy pa. I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to disperse my big rounds. Gonna get real now. There's only one name that you can pound. You can only make fun of it in front of a cheap crowd. So be proud and speak loud. But once you hear the bang, you better keep count. You don't have to wake me up when September ends. I'm about to end this week now. Okay,
okay, doon na rin nagtapos yung round niya sa English na ano. Okay din. Maganda rin yung round 2 ni MZ. Para sa akin, mas lumakas tong round 2 niya compared sa round 1. Whereas yung kay MP3 naman, mas humina, no? Labang sa akin si MZ dito sa round 2. Para sa akin, parang pinakitaan niya si MP3 kung paano kung paano mag-construct ng pure English na ano, kasi si MP3 nga puro Taglish, di ba? Tapos yun, pa ba yung sinabi? About to get real now. Tapos, ang ganda rin na kinontra niya yung sa There's Only One Name You Can Found na binanggit ni MP3 dun sa round 1. Binanggit ni MZ, kumbaga parang narebat niya rin nang di sinasadya yung parang mapagtatawanan niya lang daw yung line na yun in front of a cheap crowd. So yun, inaano na ni MZ, parang tawag doon, dinidis ano niya na. Nakalimutan ko yung term, pero parang sinasalag niya na yung ganong ano sa kanya, kasabihan sa kanya. Ganda rin, panalo si MZ sa round 2 para sa akin. Round 1 MP3, round 2 MZ, panoorin natin yung round 3. Flip-flow! 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 Angas ng mga lyrics! Puta, mas pangit ka pa kay Arik mag-English! Tinira si Enigma. Ay, nako. Kasi si Enigma lumaban din ng English conference sa States yung world domination ng KOTD dati. Pinanood ko rin yung mga laban na yun. Ang grabe si Enigma pag bumatel ng English, ang i-intricate ng mga grabe siya technical. Yun lang, ang lalalim ng mga English ni Enigma. Wag boss, ang haba ng pinost mo, pinagtanggol mo ako Sorry. Yeah. Eto, from rags to riches kanyang story. Pasig City represent. Dating tinatawag na squatting, isa ng executive resident, pero naging kupa lang along the way. Alam kong veteran tong bitch. Pero sa loob-looban may insecurities, takot maging irrelevant ulit. Kasi nung pandemya, inaway niya si Shobaldi. Tsaka hinamon din sa laban. Kahit yung issue ay nagsimula sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Pero para lang maging ulo ng balita, nagpabida to si tropa at di siya nagsettle back at tinira niya ulo ng Republican, siya'y nagmistulang Democrat. Pero alam ko, Republican ka din. At gets naman kung punto mo ay kailangang is correct yung leader. Pero ang tanong, ba't kailangang idaan sa social media kung pwede naman i-private message? Di mo ba yun kinonsider? Hindi. Kasi ginusto mo lang yung atensyon. Ginawan mo pa ng diss, kaya ang lala naman nun, bay. Bata ka lang niya dati. At sa gasolina mo dito sa hip-hop, siya pa mismo nag-supply. Pero ngayong may Enigma na at flip-top, bumabatel na Luzon, Visayas, Mindanao, binago na ng tagumpay. Porket may tagapag-book na siya ng ticket, nagsusunog na ng tulay. Hindi ko alam kung ako lang, pero ako parang ang dragging masyado nung ni MP3 na yon. Yung scheme, yung angle niya or kwento niya na yon, kasi parang hindi lahat nakaka-relate dahil ako hindi ko alam yung backstory na yun yung kinikwento ni MP3, yung may inaway si MZ na presidente yata yun ng Republican grupo rin. Tapos eto yun daw rin yung nagtulong kay MZ before, porkit natulungan na siya, parang porkit nandiyan na si Enigma, nagsusupply na raw ng ticket ng eroplano, nagsusunog na raw si MZ ng tulay, yung nagbe-burn siya ng bridges, nagka-cut off siya ng mga tumulong sa kanya before. Hindi lang ako makarelate masyado kasi hindi ko naman alam yung backstory na kinikwento ni MP3. Kumbaga parang konti lang, nasa lang siya small circle lang, or parang hindi naman pang masa yung niya, sinishare niya. Yun lang, para sa akin lang. Hindi ko sure kung alam ba yun o nag-trend ba yun before, pero hindi siya ganun kalakas dito sa battle na to, lalo na sa ganyang karaming crowd na hindi naman lahat alam yung yung backstory. Tuloy natin. Kaya boss, ito'y ahas. Watch your back kasi nako. Mga tumutulong sa kanya, kinakagat niya ang kamay, tang ina mo.
Kaya don't expect na di niya kakalimutan lahat ng mga pinagsamahan nyo kasi kung nagawa niya nga kay Shernan, paano pa kaya sa'yo? Basta ako, boss, love kita. Salamat palagi. At pasensya kung di masyadong lengthy aking hirit. Salamat kasi kailan may mga bulsa ko di naging empty sa pag-visit. Ako always thankful dito sa hip-hop at palaging nagpasasalamat dahil sa FTI na singit. Yung ibang mga liga dyan, yung mga MC walang TF. Pasimpleng ano siya, parang J-Block style yan, yung ginawa ni J-Block kay Vitrum. Iba dyan, walang magulang. Ginawa ni MP3 dito, iba dyan, walang TF. Patira sa Motus, no? Hindi ko sure kung totoo itong sinasabi ni MP3. Wala bang TF mga taga Motus? Hindi ko alam, ha? Kupal! Monetized ka na at lahat, may mga sponsors ka pa, Kap. Huwag mong sabihin kulang pa. Ang daming bata mo sa Motus, tas ini-exploit mo lang, huy, tangina, magulang ka. Wala man lang pang combo meal. Wala kang budget na pang ulam. Kaya pala laging gutom mga MC mo kasi wala silang hapunan. Hoy, Motus MCs, payag kayo? Libre lang talento nyo, hindi tinitingnan ng price. Walang pake sa value nyo. Ang iniisip lang ang hype. Gago! Iniisip lang ang hype, sinusugal yung image nyo sa battle, tapos sa huli, di kayo binibigyan ng slice. Puta, mag-scatter na lang kayo kung gusto nyong ini-scam ng site. Okay, sakto pa nandiyan yung mga taga-moto sa harapan ng stage nanonood. Hindi ko sure kung totoo yun, no? Walang TF yung mga taga-motos. Pero kasi, kung talaga nga anuhin mo, hindi yun yung purpose ng ni Emzite ng paliga niya eh. Parang yun eh, ang dami kasi ngayon 'di ba Motus MCs na napunta na sa flip top. Kumbaga para siyang tulay na or stepping stone para maging MC ka diyan sa flip top. Yun yung binibigay na ni Emzite opportunity dun sa mga bata niya sa mga rumarap sa Motus eh. Tsaka yung mga nagra-rap dun sa Motus, tingin ko hindi rin naman habol talaga yung TF, parang gusto lang nila ipakita muna yung skills nila para nga mapansin ni Enigma, tas kunin sila sa flip top. Kasi dami ngayong taga-Motus na punta na sa flip top, di ba? So isang magandang opportunity rin yung Motus na Battle League dahil daming binigyan ng chance ni Emzite na makapunta sa flip top dahil nga pinapakita yung skills dun sa liga niya. Ewan ko kung totoo yun na walang TF mga taga-Motus. Ikaw, dati, nung di ka pa sikat at mukha ka pang adik na ligaw, binabayaran ka ni Arik, kaya matuto kang bumalik tanaw. Kasi, hindi binayaran ka ni Arik. Tsaka, kaya wag mong gaguhin MCs mo, kasi di ka ni bossing ginanon. Kung alam mong deserve mo na noon, alam mong deserve na din nila ngayon. Kaya, kasi from rags to riches story mo. O, tsaka Pasay City represent. Alam kong... represent from... Kinorek ni Emzite. Medyo nagsistumble dito sa MP3, napuputol yung momentum niya, no? From Pasay daw. Kinorek siya ni Emzite, Pasig. Represent from... City represent. O, fake choke lang yun, boy. Ganun lang yung ginawa mo nung dinis ka ni Abra. Wala kang sinabi. Pero, kasi from rags to riches kanyang story. At saka, 3GS na represent. Yung dating tinatawag na squatting, isa ng executive represent, pero wala pa rin nagbago. Congratulations sa success, pero squatting ka pa rin site, nagkaroon ka lang ng ibang address. Okay, para sa akin yung round 1 pa rin pinakamalakas ni MP3. Dito sa round 3 niya naman, yung napansin ko lang is yun nga, yung dragging niya na simula. Tapos walang masyadong Ako hindi ko na-gets yung kinuwento niya. Hindi ko alam yung nangyari before na may dinis si Emzite. Parang may dinis tapos may mga pinutol siyang tulay, hindi niya na inaano dahil may Enigma na siya.
Tapos yung walang TF yung mga battle MCs ng Motus yan. Yun lang, napansin ko kay MP3. Nagsastumble na siya ng dulo napuputol yung momentum niya. Tingin ko meron pa siyang hindi na spit dito. Ewan ko kung yun na ba talaga lahat ng baon niya. Pero para sa akin yung round 1 niya yung pinaka-okay. Panahon natin round 3 ni M-Site. Dress. Ang inan to, 12 years na ako dito, Pasay represent ang puta. Pasig nga eh. Inan to, dinadamay pa yung liga ko. Eh di ba may liga ka din pare? Serve League. Naghumuhubog lang tayo ng mga artist, katulad lang kung paano kami dati. Inggit ka lang kasi ikaw nga, sarili mo na lang inaatupag mo, wala pang nangyayari. Ilan to, ang dami nila dyan, no? Andito na sila sa flip top. Ano kala mo, hinold up ko yan? Ngayon, tanungin mo kay Ari kung hindi nila deserve yan. Tanga mo. Yung pinagdaanan mo ngayon, naranasan ko yan na mas marahas. Yung tipong tulog ka maghapon, tapos pagkagising mo may nambabash. Isipin mo, 3 kayong bumoto, tapos ikaw lang yung rapper na inatak. Kitang-kita sa video, nakakahiya sa gubat, parang camper na sinapak. Pero ang pinag-iba natin, galit sila sa'yo kasi dahil sa'yo, natalo si Cripply. Nabigong mauwi yung trono. Galit sila sa akin kasi tinalo ko si Cripply. Hindi naman ako yung bumoto. Galit sila sa'yo kasi yung Beatroom versus J-Back daw allegedly yung binayas. Galit sila sa akin kasi dahil sa akin di natuloy yung Looney versus Maglas. Malaki pinagkaiba. Kahit hindi mag-react pareho sa atin yan, bye. Sanay ako dyan. Hindi mo masasabing weakness. Kahit kailan sa pagpatay, di ko kailangan ng maraming witness. May crowd o wala, ako ay deadly. Gusto mo kahit may 5 Bisayang judges. Hindi mo ako kahanay, tagalupa, above sea level ka lang, huwag kang umastang class S. Okay, ganda ng simula rito kagad ni M-Site. Nandun pa rin yung pag-flex niya. Ang ganda lang ng comparison niya about sa pambabash sa kanya tsaka sa pambabash kay MP3. Hindi sila parehas, no? Kasi nga, si M-Site nung binash, panalo siya kay Cripply. Si MP3 nung binash, binadibag siya ni Cripply. Tapos yung pambabayas din nga ni MP3 sa judging, na bash. Tapos si M-Site, hindi ko lang masyadong maalala kung yung connect nung meron sana Looney versus Maglas. Hindi ko lang kung anong ano yung reference niya doon, baka may na-miss lang ang battle before. Pero may ganun bang battle dapat na mangyayari, Looney versus Maglas, tapos na ni M-Site, na block ni M-Site, ano nangyari doon? Hindi ko sure yun Ganto, nag-chat, nagtatanong kay Beatroom kung nagtatampo siya. Para saan pa? Mas makata ka na ba kapag may nagtatampo na? Habang ako, para sa angle na to madaling araw, sinesearch yung meaning ng Beatroom. Eto, 12:41 AM, chinecheck yung feelings ni Beatroom. Di, check ko lang feelings mo. Tanginang to, may motibo. Nag-a-addict ka ba? Madaling araw, gusto deep talks? Yeah, magpapapuwet ka ba? Ito, nireplyan na lang siya ni Beatroom ng I love you. Ang clingy mo. Itong si Gago may amats. Tanga, kahit hindi mo i-check yung salamin image mo, siguradong may lamat. Siya ay sad kasi tinalikuran ka agad ng target mong market. Rising star ka na sana, kaso sad, natakpan ng clouded mong judgment. Kaya ang feeling sa akin ng mga yan, gulpihin kita. Hanit ka. Kahit sa square, di ka uubra, di ka rin pwede sa octagon kasi one-sided ka. Pati sa away ng Bisaya at Tagalog rambulan, proud pa yang nakilahok. Di ka kumakain ng pagpag, ngayong kakain ka ng alikabok. Kaya pati sa Bisaya versus Tagalog, mismong sa battle, may namumuo ng tensyon. Samantalang may nag-iisa tayong kalaban na kailangan pagtuunan ng atensyon. Sapagkat hindi lang ang mga sanga, dapat mabuwal ang puno.
Hindi maiibsan ng gutom kung puro namumuhunan ang namumuno. Pagbabangayan, pagbabangasan kung sino mas angat at tuso. Anong Bisaya versus Tagalog? Ulun, Pilipino laban sa mga mapang-abuso! Sa mapang-abuso! Parang ninano na ni MZ. Naubusan na yata siya ng hininga doon. Pero okay din. Doon pa lang sa... Hindi ko lang kung tapos na yung round dito ni MZ. Pero naano niya na kagad. Naiwan niya na kagad yung round 3 ni MP3 dito. Lahat ng pag-flex ni MZ, pag-aangas niya or selfie bars, pasok. Ganda nung... Yun nga yung pag-compare niya dun sa kanila pambabash ng mga tao kay MP3 tsaka pambabash sa kanya dati. Yun naranasan niya nga rin daw yun. Ganda nun. Tingnan natin, tuloy natin. Tingnan natin kung tapos na. Kita-kits bukas sa Lunita! 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 So paano? Tong battle na to, 5-0 sigurado. Magiging 4-1 lang naman yung boto kung isa si MP3 sa hurado. Ganda nun. Ender, yung linya rin ni Sinyo yun. Magiging ano lang to pag kung si Shay yung orado. Panalo si MZ dito para sa akin. 2 at 3 nakuha niya. Round 1 nakuha ni MP3 yun. So, tingnan natin. MP3 versus MZ. Mag-iayos pang beses para sa ang boto ng Urado. 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay MZ. Okay, ang ganda. Hindi naman siya tournament battle, pero maganda pa rin naman yung pinakita ni MP3. Pinakita niya na kaya niyang makipagsabayan din dito kay MZ. Hindi naman siya totally na body bag ng ano. Pero yun, mas mas nagtuloy-tuloy yung momentum ni MZ eh. Yung kay MP3 humina eh. Yung round 1 na yung pinakatodo niya eh. Kaya panalo sa akin si MZ dito. Game, maghabol pa tayo ng battles. Nod pa tayo. Kita-kita ulit tayo sa next upload. Paalam!